nagpis ang buong pantalan ng Binangonan. Taon na ang nakalipas mula nang ako ay na-assigned na mag-cover ng trahedyang ito, kung saan nakakilala ako ng mga survivors. Hindi ko malilimutan ang pagkabigla at pangamba na bumalot sa kanilang mata, mga alaala ng mapait na trahedyang ito. So nandito tayo ngayon sa Barangay Kulod sa Talim Island, kung saan karamihan sa mga nakaligtas sa malagim na trahedya ay dito nakatira, at ngayon ay pupuntahan natin yung isa sa mga survivor. Isa sa nakaligtas sa malagim na trahedyang ito ay ang retired Master Sergeant na si Tata Eugenio. Kwento sa akin ni Tata Eugenio ay pauwi na siya sa Talim Island nang mangyaring insidente. 12 o'clock noon ng tanghali. Bali umuno sa noon, malakas ang ulan. Kaya yung mga tarapal ng bangka na itali nila, napapansin ko na yun, inapit nila. Narito na kami sa may kulungitan. Natatanaw na namin na madilim. Kaya sabi nung driver, wala nang malilikot. Ano lang tayo, steady. Mabagal lang yung takbo namin. Kaso pagdating doon sa tapat ng Barangay Kalinawan, sobrang lakas ng hangin. Hindi kakaiba. Ngayon, nung ko lang naranasan yung hangin na malakas. Yun na nagpatagilid sa bangka. Bakit? Kasi yung mga tao, nung tumagilid, nakatakbuhan doon sa right side para bumalik sana. Ang kaso, kung nakapasok na yung tubig sa loob, yung bangka bumagsak na ganun, papunta sa lalim. Kaya kitang-kita ko yung mga nagbagsakan na yung mga tao, nagpatong-patong na sila. Kasi ako sumabit nakahawak ako sa bakal. Tapos bumitaw din ako kasi sobrang bigat. Pagbagsak kong ganyan, dali-dali ako umakyat ulit. Pagkatapos raw makaahon ni Tata Eugenio at mailigtas ang sarili, ay muli siyang lumangoy pabalik sa tubig upang mailigtas ang mga kapwa niya pasahero na natrap sa ilalim ng bangka. May nailigtas siyang isang kapwa pasahero na noon ay walang tigil sa pagsigaw at paghingi ng saklolo. Nang siya ay nailigtas na ni Tata Eugenio, ay tinulungan niyang ipwesto siya sa ibabaw ng nakatagilid na bangka. Matapos makaligtas ng isang pasahero ni Tata Eugenio, ay sinubukan niya muling isalba ang iba pa niyang kapwa pasahero. Nang mga oras na yun raw, ay unti-unti nang lumulubog ang mga kapwa niya pasahero. Mabuti na lamang ay may dumaan na motorbangka na nagsilbing kanyang katulong sa pagligtas sa iba pa. Yung isang bangkang dumaan na malaki, naghagis ng mga life jacket. Kinuha ko yun, tsaka ko ibinigay doon sa mga walang life jacket. Habang lumalalim ang aming pag-uusap, bakas sa kanyang mga mata ang sakit dahil nakikita niyang unti-unting lumulubog ang mga kapwa niya pasahero at hindi niya ito mailigtas. Naiyak lang ako. Karamihan may kamag-anak ko, kalapit bahay ko. May magagawa pa sana ako. Kasi meron akong dalang knife. Pero hindi pumasok sa isip ko yun. Kung nakuha ko sana yun, nalaslas ko sana yung mga tarapal. Madadaanan sana ng tao. Pero wala na. Mga 3 araw na bago ko na parang sinisisi ko yung sarili ko. Parang 5 dito sa barangay namin. Tapos kasi yung suot kong damit, kordoroy, mabigat ilangoy. Hindi rin ako makaano. Ang inaano ko lang sana yung kasong hindi, wala naman ako magagawa. Yung iba parang wala sa sarili. Nasabi nga sa akin ni Tata Eugenio na isa sa pinakamasakit na desisyon niya ay ang kinakailangan na niyang bitawan ang mga kapwa niya pasahero. Halos lahat naman kami dito magkakamag-anak Wala nang tayo magagawa kakaunti lakas ko noong time na yun. Wala akong magawa. Nagdulot man ng hindi mabuburang sakit at alaala ang trahedyang nangyari sa puso at isip ni Tata Eugenio, ay patuloy niyang pinapaalalahanan ang kanyang kapwa pasahero sa tama at ligtas na paglalayag. Sa ganung pagkakataon, huwag matataranta. Kasi pag nataranta ka, hindi mo na alam ang gagawin mo
i-relax lang yung bawat kilos, dapat bawat galaw, alam yung gagawin. Lalo na yun, napapakaliit ang gagalawan. Dapat bawat galaw mo, sigurado. Pag sumasakay ako sa barko, una kong tinitingnan paano gamitin yung mga life vest. Kaya pag sumasakay ako sa bangka, lagi ako naroon sa tabi ng sa may makina. Lagi ako nandyan. Kasi yan ang pag lumulubog, medyo sa gitna ka, madali kang makakariyak. Maliban doon sa unahan. Kasi ang unang lumulubog, yan, mabigat yun, may makina yun. Isa pa sa kabilang sa 40 nakaligtas sa insidente ay ang 73 taong gulang na si Lola Kuring. Noong araw ng insidente, papunta siya sa isang okasyon sa Talim Island kasama ang kanyang apo. Naikwento sa akin ni Lola na ang kinamulatan niyang pinahihintulutang kapasidad ng isang malaking pampasaherong bangka patungo sa kanilang isla ay nasa 42 katao lamang. Ngunit ng hapong iyon ay umabot raw sila sa 70. Bukod sa dami ng taong nakasakay ay naikwento pa ni Lola Kuring na meron pang iba't ibang bagahe at produkto na sakay din sa bangka. Normal na kasi yung gaganon-ganon yung bangka. Paglingon ko doon sa gilid ng bangka, pag talagang kahit sinong tanungin nyo, pag tagilid ng bangka, sabay taob, napakabilis ng pangyayari. Yung apo ko, yung nasa unahan, sa harapan nila yung mga motor, tapos may takip na trapal kasi may bigas pa. Nasa unahan yung apo ko. Siguro pag lubog na ganyan, nasakluban sila ng trapal. Kaya ang daming hindi nakagalo kasi yung iba nasakluban ng trapal. Kami nasa gitna, hindi kami abot ng mga trapal. Kumbaga, ito yung bangka, nasa gitna kami. Kasi ito yung huli, ito yung unahan. Unang pumasok sa isip ko ano ba itong nangyari na to sa amin? Biglang-bigla lang na, yun nga, tumaog yung bangka. Yun ang napun ako. Inisip ko kasi yung puno-puno kami talaga. Talagang as in puno talaga, ang dami. Ang dami namin pasahero. Gasyak na ako, hindi ko na maisip kung paano nangyari, bigla na lang tumaob yung bangka. Hindi ko alam kung may ipo-ipo or yung unos. Kasi kung unos laang, gaganon-ganon lang yung bangka, bigla talaga biglang tumaob. Kaya sabi ko, hindi ko na alam. Parang siyak na nga ako, sabi ko, Diyos ko po, katapusan na yata namin to. Laki man sa isla si Lola Kuring, ay nahirapan pa rin siyang lumangoy dahil sa malabo at madilim na tubig. Bukod pa dyan ay ang dikit-dikit na mga kapwa niya pasahero na katulad din niyang lumalangoy upang iligtas ang kanilang sarili. Ang nararamdaman ko, yung mga katabi ko, siguro isip ko naglalangoyan din, naghahabol din sila ng makakapitan. Ang una kong ginawa ay parang umiwas na ako doon sa mga kasi pag kumailalim ako ng gusto, hindi na ako makakapitan. Tapos nagpaganon ako. Pero nakalunok na ako ng tubig Nakalunok na ako ng tubig. Parang namimingin nga ako. Hanggang ngayon namimingin pa nga ako Napakahirap. Parang bang hirap pala nung talaga nasa ilalim ka tubig, naghahabol ka ng hininga. Matapos makaahon si Lola Kuring at ma-rescue ng mga otoridad, ay agad niyang hinanap ang kanyang apo, na noon ay kwento ni Lola Kuring na natabunan na ng trapal. Sabi pa ni Lola Kuring na agad siyang nanghingi ng tulong sa mga rescuer upang hanapin ang kanyang apo. Sinabi ko doon sa nagre-rescue, nanay, sumakay na po kayo, iaahon na namin kayo sa Pretil. Ayaw ko sumama kasi nga iniisip ko nga yung apo ko na gano'n nga, gusto kong, kumbaga sabihin na natin, nagyayabang ako na gusto kong mailigtas si Siren dahil ay di wala rin ako nagawa. Ang ginawa noong nag-rescue sa amin, sumakay na rin ako. Hanggang sa inabot kami ng alas 5, intay kami ng intay sa rescue. Matapos ang ilang oras na paghihintay sa kanyang apo, naikwento pa ni Lola Kuring na pasado alas 5 nang dumating ang mga rescuers, dala-dala ang kanyang apo. Ngunit sa kasamaang palad, ito'y wala ng buhay. Siyempre, masakit po sa akin unang-una yung apo ko ay kinuha. Ay sa isip ko, nasasabi ko nga pati sa friend, bakit ikaw pa? Sana ako na lang kasi kung ako'y matanda na, kumbaga, sabihin na natin, pabulusok na rin naman ang buhay ko, ganun. Sana lang apo ko ang niligtas. Kaso ko, wala ko talaga akong magawa. Yun, basta lagi ko naiisip yun. Bakit kaya siya pa ang kinuha? Sana ako na lang.
Yun ang parang nasa isip ko. Kaya lang, siyempre, matututulan ba natin ang tadhana, kumbaga tinadhana talaga ng Panginoon. Kaya wala rin tayo magagawa. Siyempre, sa sarili ko lang yun, para nasasabi ko na bakit ako, ikaw pa, hindi na lang ako. Noon dati, halos buwan-buwan muuwi kami sa isla. Ngayon talagang may takot na talaga ako. Kahit sabihin matanda na ako, napakahirap. Para bang hirap pala nung talaga nasa ilalim ka tubig, naghahabol ka ng hininga. Napakahirap pala nung experience ko na gano'n. Sa inyong pagiging mabuting pastol at ama sa aming mananampalatayang Pilipino, baunin ninyo sa inyong pagyao ang aming mga panalangin at walang hanggang pasasalamat. Paalam, mahal naming Santo Papa. Noong taong 2023 ay nakapagtala ang Marine Industry Authority o Marina ng 188 maritime incidents sa ating bansa. Kabilang sa mga ito ang tinatawag na collision, listing, grounding at ang capsizing na kaparehas ng naganap na insidente sa isla ng Talim. Ang mga ganitong maritime incidents ay karaniwang dulot ng masamang lagay ng panahon, overloading, machinery failure, at ilan sa mga rason na yan ang itinuturong dahilan ng mga residente at pasahero ng lumubog na MV Aya Express noong July 27, 2023. Ayon naman sa Philippine Coast Guard Binangonan Chapter, ang nangyaring aksidente. Sa kasamaang palad, meron pong mga occurrence o pangyayari ng squall or unos po na tinatawag. Okay. So, nung panahon po na yan, ito pong MV Aya Express, nagkaroon po ng pagkakataon na mabangga ng unos na naging dahilan po ng pagbigay ng katig po sa kaliwang parte po ng motorbangka na nagresulta po ng paglubog nito. Bukod sa unang unos, isa ring nakikita ng Philippine Coast Guard na naging rason ng malagim na trahedyang ito ay ang overloading. Nung umalis po sila, nagkarga po sila ng pasahero na higit sa kinakailangan. Alright. Nagkaroon pa po sila ng pagkakataon na bumalik para kumuha pa po ng mga pasahero. Okay. Sa kaalaman po ng Coast Guard noon, yung dineclare po nila ng mga pasahero na nakasakay, pareho po dun sa capacity nila. Pero ang nangyari po nito, nung nakaalis na sila, bumalik po sila ulit dahil nakita po nila na marami yung stranded na pasahero. At ang naging intention po nila noon is magdagdag pa po ng mga tao na sasakay. Ayon pa kay Commanding Officer Austria, sa pagkakataon raw na iyon ay hindi ipinagbigay alam ng kapitan ng bangka sa kanilang tanggapan ang pagdadagdag ng taong kanilang isasakay. Hindi pa man nakakalayo ang bangka ay agad na itong tumaob. Itinatayang nasa 46 na metro o 150 talampakan pa lamang ito mula sa pantalan. Nang tumaob ang bangka ay agad nakatanggap ang PCG ng report mula sa isang concerned citizen. Ayan naman. Dahil po kakatapos lamang po ng bagyo, medyo malakas po yung alon. So hindi po ito umayon sa takbo ng mga floating assets po na dineploy namin. Pagdating po namin doon, nakita po namin kagad na meron na rin pong mga napadaan na mga motorbangka na nagbigay tulong po dun sa mga pasahero na nakasakay po dun sa Aya Express. Nakita na rin po namin yung bayanihan po ng mga motorbangka na napadaan po. Naging malaking tulong ang naging bayanihan ng mga tao upang makapagsagip ng mga pasaherong sakay ng MV Aya Express. Ang sumunod na una nangyari nito nung inabutan nila, meron pong mga pasahero na naitabi na po sa pinakamalapit na parte ng lupa ng Barangay Kalinawan at meron din pong mga nagkaroon ng pagkakataon na makapagsuot po ng life jacket. So meron pong mga pasahero na nakalutang po doon at nag-aantay ng rescue sa kanila at sa kasamaang palad, meron din pong mga pasahero na stuck po sa loob ng motorbangka na tumaob. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkasawi ng 27 katao. Matapos ang naging insidente ay nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Sa hanay ng mga taga-PCG, 2 ang kanilang naging hakbang. Isa riyan ang administrative investigation na sabi ni Commander Austria, ito ay para sa Coast Guard personnel na involved sa insidente at ang liability na isinampas sa boat captain. Bukod sa mga investigasyon na isinagawa ng PCG, isa
Isa pa sa kasalukuyang proyekto ng Philippine Coast Guard ay mas pagpapatibay ng mga safety protocols na kanilang ipinatutupad. Isa pa dyan ang istriktong pagpapatupad ng pagsusuot ng mga life vest at pagsunod sa tamang kapasidad ng mga bangka. Para naman sa hanin ng mga boat captain at tripulante nito ay patuloy na pinaigting ng PCG ang pag-comply nila sa sinasagawang seminar para sa Emergency Readiness Evaluation. Ang nakita po kasi namin dito yung nakasanayan nilang maling kultura ng hindi pagsunod sa mga safety regulations po sa pagsakay ng motorbangka. Ang naging kadahilanan po kasi nila, lalo na po yung mga matagal na hong naninirahan sa isla, matagal na daw po ito na hindi nangyayari. Kaya po ang nagiging hakbang po namin dito, mano-mano po namin pinapaintindi sa kanila sa bawat pagsakay nila kung ano po ang kahalagahan ng pagsunod po sa mga regulasyon na to. Particular po dito yung pagsusuot ng life jacket, particular din po dito yung pagsunod po sa tamang capacity, sa pagdadala po ng require na hand carry baggage lamang po, at ang evaluation po ng mga boat captain sa kanila pong motorbangka. Yung emergency readiness evaluation po ay nire-require ng Coast Guard every 6 months na kailangan po mag-comply ng boat captain at mga membro po nito. So, ang pinapaloob po dito ay mga pwedeng mangyaring sakuna at amin pong ina-assess kung meron po silang kakayanan na rumisponde sa mga ganong pangyayari. So, ito po ay napaka-importante dahil nakasalalay po dito ang reaction response po ng mga membro ng crew at ng boat captain po. Ang Emergency Readiness Evaluation o ERE ay isang mandato ng Department of Transportation and Communications na ipinasa noong Enero 9, taong 2012. Ang polisiyang ito ay tumutukoy sa striktong implementasyon ng precautionary, safety, and security measures. Bahagi rin ng batas na ito ang precautionary measures at protocols upang masigurong mabilis at agaran ang pagresponde on board. Upang mas maintindihan natin ang tamang pagsasagawa ng ERE, ngayong araw ay ipapakita sa atin ng Philippine Coast Guard ang iba't ibang rescue techniques na nakapaloob dito. Batay doon sa nilalaman ng Emergency Readiness Evaluation ng Philippine Coast Guard, dapat yung kapitan ng barko at yung mga crew ng barko o bangka ay marunong doon sa pag-rescue, or sila yung muna yung magsisilbing first responder habang inaantay pa yung mga responders mula sa Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya na pwedeng tumulong doon sa rescue operation. May dalawang uri ng rescue operations ang nakapaloob sa ERE, no contact rescue at ang contact rescue. Unang paraan ng pagsagip sa no contact rescue ay ang TOC. Conscious yung victim, kakausapin mo siya kung makikinig siya na i-guide mo siya na baka katulad nyo sir na sige sir, ikampay mo yung mga kamay mo sir, kampay mo mga kamay mo, mga paa mo sir, sige sir, palumutan ka sir. Tapos sir, dandahan kang lumangoy sa sir. So parang technically, parang kinakausap natin siya, binibigyan ng instruction kung ano pwedeng gawin para lumutang at dahan-dahan patungo makakapit dito sa bangka, safe area. Yun yung ating talk first, non-contact talk. Pangalawa ay ang reach. Sa paraan ng pagsagip na ito ay mag-aabot ang mga rescuer ng lubid o anumang bagay na pwedeng maabot ng biktima, katulad na lamang ng kawayan. Isa pang pwedeng paraan ng pagsagip ay ang throw. Ito ay ang pagbato ng life vest or life ring na merong tali. Ito yung ihahagis mo dun sa biktima na i-rescue para makapitan niya at hilahin na lang ng mga nasa bangka patungo dito sa safe area. Yes, sir. Pag magbato tayo ng life ring sir, hindi dapat naka-direct sa swimmer kasi matigas to sir. Sa sitwasyon na hindi posible ang paghagis ng life vest o pag-abot sa biktima ay maaaring gawin ng first responders ang row. At ang panghuli sa no contact approach ay ang go. Ito ang pagre-report o paghahanap ng tulong kapag may nakita tayong nalulunod sa mga otoridad o mas may kalaman sa pagre-rescue. Paalala ng PCG, importante raw ito dahil ang isang taong nalulunod daw ay 10 times ng bigat ng isang normal na tao. Kaya kung alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya ang bigat ng responsibilidad ng pag-rescue, ay mas mabuting maghanap at mag-report sa mga otoridad.
Bukod naman sa no contact approach, isa pa sa nakapaloob sa ere ay ang contact approach. Sa teknik na ito ay may dalawa itong uri, ang pagsagip sa conscious at unconscious victim. Unang ibabahagi sa atin ng PCG ang pagligtas sa mga biktimang conscious o may malay pa. Ang unang paraan ng pagsagip ay ang front approach. Ito ang paraan na kung saan ang rescuer o responders ay nasa harapang bahagi lang habang kinakausap at hawak-hawak ang kamay ng biktima. Isa pang dapat tandaan sa teknik na ito ay dapat iangat ang mukha ng biktima upang ito ay makakuha ng hangin. Ang paraan na ito ay karaniwang ginagawa sa mga may malay na biktima. Ang sunod naman ay ang back approach. Ang paraan na ito ay ang rescuers ang magsisilbing salbabida ng biktima. Paalala sa akin ng PCG, kada rescue raw ay dapat magpapakilala sa mga biktima na ikaw ay isang trained rescuer at panatilihin muna ang 3 metro na distansya. Matapos maabot ng isang rescuer ang biktima, ay kailangan itong i-twist patalikod. At isa pang sensitibong hakbang ng approach na ito ay huwag kalimutan ang pag-angat sa mukha ng biktima. Isa ring teknik ay ang front grabber hold. Ang teknik na ito ay maaaring gawin sa sitwasyon na kung saan ang isang rescuer ay nahawakan na ng biktima. Ang sitwasyon na ito ay isa sa delikado ayon sa PCG dahil maaaring pati ang rescuer ay kasabay na malunod ng biktima. So kanina na-demo na sa atin ni Sir Alcon yung mga gagawin mula doon sa non-contact at contact rescue technique. Ngayon, oras naman para ako naman yung mismong sumubok. Ano yung pakiramdam yung ako mismo yung nandito sa tubig at susubok na mag-rescue? Kasi kanina parang ang dali ng ginagawa pero sabi ni Sir, mabusisi at dapat alam mo daw yung kung ano yung gagawin ko. So, pinakamahirap na part, pagtalog. Di ko alam kung ano yung babagsahan ko sa ilalim. Tara! Hindi pa man namin nasasagawa ang unang paraan sa contact technique ay talagang ramdam ko ang hirap ng paglangoy dahil na din sa sobrang lalim nito. At isa pang pagsubok ay ang alon natin ng mga bangkang dumadaan. Kaya paalala sa atin ng PCG na ang mga ganitong pag-rescue ay mabusisi at malaking responsibilidad dahil buhay mismo ang nakataya. Nang ako ay naging komportable na sa tubig ay itinuro na sa akin ng PCG ang unang technique. Sa pag-rescue ng mga walang malay na biktima ay ginagamitan nila ito ng cross-chest tow. Gusto mo siya sa nearest safe area. Ito yung may safe area. Ito. Ito. Sinubukan ko lang kung kaya ko. Sorry. Mas malaki si Sir sa akin. Dito sir, tama ba? Yes sir. Ang pangalawa naman sa teknik para sagipin ang mga walang malay na biktima ay ang double armpit tow. Sa approach na ito, ang rescuer ay nakahawak sa ilalim ng parehong kilikili ng biktima mula sa likuran. Sabi ng PCG, ito raw ay mas ligtas na paraan sa paghila sa biktima, lalo na kung ang tubig ay maalon katulad ng tubig dito sa Talim Island. Ang kasunod naman na approach ay ang extended arm approach. Sa approach na ito ay hahawakan ng mga rescuers ang kamay ng biktima at hihilahin ito papunta sa isang ligtas na lugar. Sa bahaging ito ng simulation ay medyo mas mahirap dahil kailangan mong gumamit ng ekstrang lakas upang mahila ang isang biktima. Ang panghuli naman ay ang chin support tow. Isinasagawa ang approach na ito para sa mga biktimang nakalutang ng pabaliktad o nakadapa. Nilalagay ng mga rescuer ang kanilang kamay sa ilalim ng baba ng biktima upang iangat ang mukha nito sa tubig habang lumalangoy ang rescuer patungo sa ligtas na lugar. Nung masubukan ko ang iba't ibang paraan ng pagsagip ay talagang masasabi kong hindi ito madali dahil kinakailangan ng buong lakas natin sa pagsagip dahil mas mahirap talagang gumalaw kapag nasa tubig na. Pangalawa ay hindi biro ang ginagawa ng rescuers at otoridad dahil 2 buhay ang nakasalalay sa kanila, ang buhay ng mga biktima at ng kanilang sarili. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke
might go broke. Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. Mahigit 2 taon na ang nakakalipas mula nang mangyari ang insidenteng ito. Ngunit para sa mga nakaligtas at kaanak ng namatay dahil sa trahedyang ito, ang sugat ng pangyayari ay nananatili pa rin sa kanilang alaala. Ang masakit talaga, nag-iisa talaga sa nag-iisa eh. Kaya talaga ako pasensya na kayo, talaga hindi talaga ako makaano. Kahit sinong kumausap sa akin, pag yan ang tinatanong mo, hindi ko maiwasang umiyak. Di bali sana kung yan eh, nagkasakit, na-confine. Siguro kahit pa paano kaso biglang-bigla eh. Biglang-bigla ang pagbuba talaga niya sa amin. Mula nang naganap ang malagim na trahedyang ito sa isla ng Talim, sinisiguro na ng mga otoridad ang patuloy na kaligtasan ng mga taga rito, lalong-lalo na ang mga pasahero. Tingin kong pinakamalaking aral na matututunan ng community dito is hindi natin masasabi kung kailan po pwedeng mangyari ang isang sakuna. Kaya po sa pagkakataon na yan, kailangan po nating sumunod sa lahat ng safety regulations na ipinapatupad po ng gobyerno, particular po ang Philippine Coast Guard. At lahat naman po ng aming pinapatupad, kahit gaano po ito kahigpit, ito naman po ay para sa kanilang kaligtasan dahil wala pong makapagsasabi kung kailan po pwedeng mangyari ang isang sakuna. Ang mga trahedyang katulad nito ay isang mapait na paalala sa kahalagahan ng buhay at ng ating tungkuling pangalagaan nito. Sa mundong walang katiyakan, responsibilidad nating maging mapanuri at sumunod sa itinalagang alituntunin. Huwag nating hayaan ang mga aral ng kahapon ay manatili lamang bahagi ng nakaraan. Gamitin natin ang mga ito upang lumikha ng mas maingat, mas handa, at mas responsableng kinabukasan. Sa bawat trahedya upang maging ligtas ay hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang ipinatutupad na lituntuning pangkaligtasan dahil hindi lang responsibilidad ng tripulante at otoridad ang kaligtasan kundi maging ng bawat pasahero. Kaya laging tandaan, sa bawat sakuna, lamang ang laging handa.